Mayroong magagandang nangyayari ngayon sa WNBA. Marami na ang nanonood sa kanila ngayon at hindi naman may tatanggi na ito'y epekto ni Caitlin Clark, ang bagong salta sa liga. Kung mayroong Stephen Curry effect sa NBA, mayroon ding Caitlin Clark effect sa WNBA. Ayon sa datos, nilamangan pa ng laban ng team ni Clark versus Wings ang mga laban ng NBA na mayroong mga malalaking viewership sa NBA TV. March 31, Golden State laban sa Spurs nakatanggap ng 604k viewership. August 26, Fever versus Dream, 617. Yung sumunod, Cavaliers versus Golden State Warriors, 645,000 viewership. At sa September 1, Indiana Fever laban sa Wings, 652,000 viewership ang nanood. Masaya ako ngayon sa mga nangyayari sa WNBA. Mas marami na yung mga nanonood at mas marami na nagkaroon ng interest sa kanila mga laban, especially sa mga laban ni Caitlin Clark na tunay naman talagang nakakamanghang panoorin dahil sa kanyang kakayang makatira sa mga malalayo. No wonder siya ang dinadab ngayon na Stephen Curry ng WNBA na ihahambing siya. Samantala, anong ibig sabihin nito? Kasalukuyang walang display ng jersey ni Randle sa Madison Square Garden. Yes mga idol, itong kanilang natatanging manlalarong si Randle na kabilang sa kanilang mga core ay walang display na jersey. Ito'y nakaabot kay Randle at nagpost siya na the truth shall come to light. Hindi ito maganda para sa Knicks, pero definitely hindi ito isang aksidente. Minsan ito rin yung paraan ng pagbibigay ng mensahe sa mga madlang people. Halimbawa, itong kay Randle, wala siyang display na jersey sa kanilang arena. Importanteng manlalaro mo, paano mo makakalimutan yung ganyang kahalagang player? Definitely, dapat galingan ng Knicks ang pagpapaliwanag dyan kung bakit walang display na jersey ni Randle. Sa ating huling balita, eto naman ang naging kasagutan ni Stephen Curry sa mga nagka-count off sa kanila bilang contender na kupunan sa NBA. Ayon pa mismo kay Stephen Curry, I love the fact that people don't think we can keep the pace with some of the other teams that are picking in the West. Nagustuhan pa nga ni Stephen Curry na hindi sila ganong pinapansin bilang contender na kupunan sa Western Conference. Nangyari yan pagkatapos na mawala si Klay Thompson sa kanila. Pero kung tutuusin ay hindi naman ganoon kalaki na yung impact na naibibigay ni Klay Thompson sa Golden State Warriors mga idol. Sa madaling salita, parang wala rin namang pagkakaiba ngayong wala na siya sa Warriors at nung nakarang season na nandyan naman siya pero wala naman siyang niyaambag. Para sa akin, okay nga na hindi sila kinikilala bilang contender na kupunan dahil hindi mabigat yung pressure sa kanilang mga balikat. Kumbaga, walang ganong mataas na ekspektasyon sa kanila. Sa kabilang banda, pwede rin gamitin ng Warriors itong mga naririnig nila upang pampalakas, diba? Gamitin nilang panggatong sa season na ito. Hindi na nga sila bago rito mga idol kung saan nung sila nagkampiyon nga way back 2022, ay mababa yung kanilang tsansang magkampiyon ayon pa sa ESPN. Pero sa huli, nagkampiyon naman sila. Para sa mga fast break at punto por puntong balitaan, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.